Happy 18th birthday, Randall, anak! Pinakahihintay mo itong araw na ito na para sa wakas, babasa ko na sa iyo itong sulat, itong liham na ito. Sinulat ko ito nung nasa simuluhan pa tayo. Halika, Randall, anak, happy birthday, halika, sa wakas. Pakisabi kay Ate Randall, happy birthday, happy 18th birthday, Randall. Birthday ni Randall, 18 years old. Upo ka. Upo ka. Anak, upo. Sana masaya ka ngayon dahil ito na. May title ako para dito. Sinunod ko sa iyo to. Buwan sa mga anak. Ang petsa noon, Setyembre 27, taong 2021. Anak, pinakamainit na yakap at halik sa iyo. Mahimbing ang iyong pagtulog habang isinusulat ko ang liham ng ito. Banayan na alon ang iyong pagtulog. Napagod ka marahil sa maghamong paglalaro at pagsasanay ng maglakad. Alam mo, sa sunod na buwan ng iyong unang kaarawan, napakabilis ng panahon. Halos hindi ko na malayo. Kabuhanan ko pa lang para kailan lang. Bumubuo ng mga pangarap at pinaghahandaan ang iyong pagsilang. Napakarami na nagbago mula noon. Masasaya, malulungkot at minsan masasakit na karanasan. Hindi ko inaasahan ng marami, ngunit mayroong iniwang aral ng lahat na nangyari. Gusto ko magpasalamat sa iyo dahil tinulungan at tinuruan mo ako na maging mas matatag. Ikaw ang naging tinitig na naglayag sa aking sinapupunan sa panahon ng bagyo at dumaong sa mundo upang simulan ang sariling pakikipagsapalaran. Anak, sa kasalukuyan, nakapiit ako kasama ka. Pag-iisang taon na mulang iligal akong hinuli at tinaliman ako ng mga ebidensya upang makulong. Patuloy kitang inalagaan at gatas na mula sa akin ang pangunahing pinagkukunan mo ng ilusyon. Sa kabila ng sitwasyon ko, sinisikap ko pa rin gawin ang lahat na makakaya ko para sa iyo. Pasensya ka na. Nagtataka ka siguro kung bakit mo ito sinulatan. Hayaan mo ako iduyan ka sa dagat ng lumita, kahit ngayong araw lang sa kaarawan mo. Disyembre 2, alas 3 ng madaling araw. Tahimik na sumususo si baby. Ikaw, isang buwang gulang pa lamang noon. Hindi pa nakakakita, ngunit malakas ang pandama. Hindi pa nakakaating, ngunit maagang naimulan ang mga mata sa mukha ng karahasan. Agad na naisabag sa tugalian. Pilit kitang tinakpan ng pumo sa gitna ng kaguluhan. Hindi mo pa alintana ang mga nangyayari, anak. Masyado ko pang musmus noon, anak. Hindi mo pa naalintana at hindi ito ang mundong nais kong masilayan mo. Ngunit ito ang katotohanan na kailangan natin harapin. At haharapin natin ito ng may dignidad at puno ng pag-asa. Huwag niyo na po akong tutuhan ang mga baril ang sabi mo. Pumunit kasabay ng mukhang liwayway ang iyong pag-iyak. Bumalik sa akin ang madaling araw ng iyong kapanganakan. Nag-agawan ang umaga at gabi. Ang liwanag at dilim. Ang tuwa at bisanin. Dahil sa matamis na alaala. At mapait na kasalukuyang kinalalagyan. Baby ko lang po ang hawak ko! Anak, habang binabasa mo ang liham na ito, 18 taong gulang ka na.
Pag-ulit-ulit kong ginuguhit sa buhangin ng aking imahinasyon ang iyong mukha bilang isang ganap na binata. At hindi ko bigyan ang pamilya. May kung anong pagkabalanin ang iyong mga mata, kagaya ng buwan na naglalaro sa mga alon, puno ng pag-asa at islam at pagkamangha sa mundo. Alam mo, pag nakalaya na ako, nais kitang ipa siya sa dagat. Magtatapihan tayo sa dalampasigan at tatangayin ng hangin ng iyong tinig na puno ng kagalakan. Tatangayin ito hanggang kung saan. Aaminin ko, marami akong pangarap para sa iyo. Bata ka pa lamang ay nais ko nang masanay ka sa mga kwento at sa mga libro. Bagaman sa ngayon ay mas interesado ka na punitin at kainin ang mga panina, letra at larawan ng mga ito. Nais mo lang tikman ng buhay ang sabi ko. At sa iyong paglaki, huwag ka mag-aalala. Napakarami nagmamahal sa iyo at handang bumabay sa iyo. Ngunit ikaw pa rin ang magpapasya. Ang mahalaga, anak, sana kung ano man ang gagawin mo, ay sikapin mo bigyan ng papahalaga ang kapakanan, hindi lamang ng iyong sarili, kundi maging ng iyong kapwa. Sana, maraming sana na naglalaro sa isip mo, mga sana sa iyong paglaki. Sana ay makapag-aral ka, makapagtapos, maging doktor o abogado, manunulat o inhinyero. Sana ganito, sana ganyan. Pero higit sa personal ay sana. Sana sa kasalukuyan mo ay hindi mo na kailangan maranasan pa ang mga masasalimuot na naranasan namin mga nauna sa iyo. Disyembre 2, alas 3 ng madaling araw. Ay nagwawasigaw sa aking isipan. Ngunit anak ko, wala nang isang inig o hibig ang lumabas sa aking bibig. Wala nang isang luha ang tumatak sa aking mata. Dahil itinulak ng kalagayan ang titigan ng mata sa mata. Ang matang nagbabadyang sitwa. Sumusulat ako ngayon sa pag-asa na isang araw ay maunawaan mo ang mga desisyon na namin ginawa. Kami na nauna sa iyo at lubos na nagmamahal sa iyo. Ngunit, maaari, hindi mo na kami kasama ngayon. Panahon lamang ang makakapagsabi. Sana ay maging mas makatarungan na ang mundo sa panahon mo. At alam kong mangyayari lamang ito kung kami dito sa nakaraan mo ay lubos na magsisika upang ang hinahangad namin kasalukuyan para sa mga bata na kagaya mo. Nandyan man ako, anak, o wala sa iyo. Lagi mong tatandaan at mararamdaman sana na mahal mo. Mahal na mahal din ang anak. Disyembre 2, alas 3 ng madaling araw. Hindi ka pa nakakita o nakakarinig ako. Ngunit alam mo ang pakiramdam ng kalmadong pulso at matapang na puso. Mula noon hanggang ngayon sa sinakumpunan ng digmaan. At sa pagtatapos ng liham na ito, unti-unti ka na nagigising. Ang duyan mo ngayon ay isang bangka. Inuunat mo ang iyong mga bisi. Itinataas ang isang kamuong. Ako'y napapangiti. Tulad ng buwan na unti-unti umaamon sa mga alon, sinisigap mong bumangon. Namiminto ang iyong mga mata. Isang buwan na naman ang magsisimula. Magandang umaga at muli. Maligayang kaarawan, anak. Lubos na nagmamahal.
Amen.